araw, piyesta, because God is good all the time. Amen. Lahat po ng pinagpala, magsabing praise Jesus. Praise Jesus. Now, nasa pag-aaral pa rin po tayo ng, last month na lang po ito, ng believers with unfailing faith. And for almost 5 months now, we need to evaluate ourselves kung tayo nag-grow. Hindi pwedeng hindi ka mag-grow, kapatid, no? Wala na po sa amin yan, hindi na namin kasalanan. Kasi ngayon, no, malaya ho tayo, may Bible tayo, pwede ka mag-CU, mag-church, you have your own Bible. Sinano nga ho, Shadrach, Meshach, Abednego, sina Daniel, walang church. Siguro sila lang, CU lang po nila, walang pastor, pero kahit po sa harap ng kamatayan, hindi sila bumigay. Matindi po ang pananampalataya nila. So, you can never blame the church or the pastor kung ikaw ay hindi na nag-grow. Finifeed na po namin ng mabuti kung ano po yung dapat natin gawin para mag-grow ho tayo. It's very important that we grow in our spiritual life sa ating pananampalataya because kapag hindi ka nag-grow, naging stagnant ka, kapatid, mamamatay po yan. At matatalo ka ng diablo. Kailangan po tayong mag-grow at patuloy na magbunga for the glory of God. Amen. Last week po, napag-usapan po natin about the unfailing faith of the blind man, Bartimaeus, na kung papaano pong nung binuksan po ng Lord ang kanyang mga mata, hindi po sinabi ni Bartimaeus na, ay, tingnan ko muna ang dagat. Tingnan ko muna ang kabundukan, ang kalangitan. Pasyalan ko yung aking mga kamag-anak, pamilya ko, hindi ko pa sila nakita. Nung pong pagkabukas ng kanyang mata, he fell in love with Jesus. At siya po ay sumunod kay Jesus. It's not about him. Katulad po inawit po natin ngayon, it's all about Jesus. And I do hope, kung bakit ka nandito, kapatid, because it's all about Jesus. Sa mga first-timer po natin, hindi po aksidente na nandito kayo. Itinakda po ng Lord ito, sinadya po ng Lord ito, siya po ang gumawa ng paraan para kayo'y mapunta ho dito upang mapakinggan niyo po ang salita ng Diyos at malaman niyo po na mahal kayo ng Panginoon at meron po siyang magandang plano sa inyong buhay. Amen. So ngayon po pag-aaralan po natin the unfailing faith of Mary of Bethany. Ito po si Mary of Bethany, ito po ang kapatid ni Martha and Lazarus. Let me begin with Luke 10, 38-42. Now it happened as they went that he entered a certain village. A certain woman named Martha welcomed him into her house, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, that good part, which will not be taken away from her. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan niyo po sa amin at nandito po kami. Wala po kami sa mga banig ng karamdaman, wala kami sa mga hospital, wala po kami, Lord, sa mga bilangguan, at wala po kami sa mga nicho. Buhay na buhay po kami dahil kayo po ang aming buhay, at kayo po ang nagbibigay ng kalakasan at buhay sa bawat isa sa amin. Sa hapon pong ito, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyong salita, open the eyes of our understanding, so that we may receive your full blessings from your word. Lord, magkaroon po ng revelations from your word sa bawat isa, Panginoon. Personal revelation. Mangusap ka po, banal na Espiritu, sa bawat isa. And as we believe and receive your word, I declare healing, salvation, deliverance be upon your people today, Lord. At salamat po, Panginoon, we believe that signs and wonders will follow them, they that believe. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah.
Praise God. We could learn so many things about Mary. And, pero just like po sa mga ibang sermons po natin, we will focus on 3 points, which is sakto po siya. Tatlong kwento patungkol kay Mary of Bethany ang ating pag-uusapan. So, hindi na po natin patatagalin pa ito. At number 1, Mary had unfailing faith in God because she sat at Jesus' feet to listen to Him. Dito po yung binasa natin kanina. Siya ay naupo, no? Meron siyang faith, umupo sa paanan ni Jesus. No? Mary was so blessed and so privileged na na-experience na ho ito. Ang sarap po sigurong maupo at makinig sa paanan ng ating Panginoon. At habang pinapakinggan po siguro ni Mary ang Panginoon, no, she fell deeply in love with Jesus. At hindi na po siya umalis doon. I do believe na talaga pong nag-grow si Mary sa kanyang pananampalataya. Balikan po natin ang ating binasa kanina sa Luke 10, 38-42. Sabi diyan, now it happened as they went that he entered, si Jesus, a certain village. Ito pa nga po yung Bethany. A certain woman named Martha welcomed him into her house. Pag sinabi pong Martha, si Martha po kilala po in the Bible, Martha, Mary, and Lazarus na kaibigan ng ating Panginoon. No, and winelcome po ni Martha si Jesus and disciples. In the Greek, ang welcome po dito is to provide a lodging, yung matutulugan. So, parang sila Jesus at mga disciples dito, mag-stay po sila for about overnight or even days or weeks, no? If you still remember, nung pong sinend po ng Lord ang 12 disciples, even yung 70 or 72 disciples, ang Lord sabi niya, huwag kayong magdala ng purse, ng pera, ng pagkain, or whatever. Yung tahanan na pupuntahan nyo, if it is worthy of your peace, stay there at magpo-provide sa inyo na lahat ng pangangailangan nyo kung gaano man kayo katagal mag-stay doon. And if that house, and even that town, hindi kayo welcome, ipagpag nyo ang inyong alikabok para yung peace nyo ay bumalik sa inyo. At sila po ay ma-condemn. Now anyway, dito po si Martha, winelcome po niya si Jesus. So tingnan po niyo ang ginagawa po dito ni Martha, and she had a sister called Mary. No, kapatid po, I don't know, baka siguro panganay si Martha, si Mary, hindi po malinaw sa Bible. But anyway, si Mary po who also sat at Jesus' feet. Ibig sabihin dito, bakit also sat at Jesus' feet? May mga iba na nakaupo, most probably, nandyan si Lazarus, nandyan yung mga disciples, at nakikinig po kay Jesus and heard His word. Ang sabi po dyan, now next verse, sabi po sa verse 40, but Martha was distracted with much serving. No, masyado pong abala si Martha sa pagsaserve. Now, take note, there is nothing wrong about serving. Nagsiserve ka sa bahay, dito sa church, or wherever man. And sabi diyan, she approached him, Jesus. Pinuntahan niya si Jesus and sabi po niya, and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Pinuntahan niya, ganito po yan, no? In-invite niya si Lord. At most probably wala na pong parents sila, Martha, Mary, and Lazarus, kasi hindi po nabanggit sa kahit saan pong gospel. But anyway, ano kayang niluluto po ni Martha? Parang nagluluto po siya ng pansit, o kaya minudo, limpiesta, o kaya po sampelot, panapon na po yun. Habang naghihiwa siguro siya ng sibuyas, bawang, tinitignan niya si Jesus, meron yung mga, nakita niya yung kapatid niya nandoon, pabihira yun. Nakakman sopan ning lamaran na, makalukluk yakan ning matamad. Ya kapag kayo naman, mauna ako sibuyas, kalisangan na. Lord, ala ka bang pakialam ka na ako? Wala ka bang pakialam sa akin, Lord? Ako lahat ang gumagawa para makakain tayo mamaya ng sampelot. Siguro,
Nananing sibuyas sa pungkay ka sa pelot eh. Mali yata ka na ang kwento. But anyway, sabihan mo po kayo, sabihin mo sa kanya, Lord, tulungan niya ako. Anong sabi ni Jesus? Ay, Martha, sorry. No, may rugubalo kapag ang murugo niya. Alam mo na itsura mo, oh. Losyang na ka. Ganun ho ba yung sagot ni Jesus? Anong sagot po ni Jesus dito? Jesus answered and said to her, Martha, Martha. Pag sinabi po, 2 beses pong inuulit ang pangalan sa mga Hudyo, ibig sabihin po nito, close kayo ng tao. So close, nagpapatuloy po dito, close po si Jesus sa mga pamilyang ito. And then sabi niya, you are worried and troubled about many things. Rinebuke siya ni Jesus. Bakit ka nag-aalala at masyado kang abala sa maraming bagay? But one thing is needed. Sabihin niyo po, one thing. One thing is needed, and Mary has chosen that good part. Sabi po dyan, which will not be taken away from her. Alam niyo ho, tayo po kuminsan, nagmamadali araw-araw. Iniisip natin, pagkagising natin sa umaga, hey, Arun, ano kayang gawan ko? Ano kayang gagawin ko? Piyesta pa mo. Hati ko pong bisita. Halikuan niyo rin bisita yung kanyan. Bahala na lang eh. Sa trabaho man, maglilinis ka pa, maliligo ka, magtututbrush ka, ang dami mo. Alam niyo po, ang pinakamagandang gawin po natin, araw-araw. Pag sinabing araw-araw, kahit po umuulan. No? Kahit po umulan, paggising mo sa umaga. Kasi paggising mo sa umaga, kung minsan wala yung araw, pero araw pa rin po yon. Araw-araw po, unahin ang Panginoon. Mag-pray ka muna. It does not matter kung gaano po kahaba ang prayers niyo. Huwag niyo pong gagawin na tatimingan yung prayer niyo. Kapag tinimingan niyo po, ay dapat naka 30 minutes ako. Naka 5 minutes ka pa lang. Ay, kalabata mo na. Hindi po siya maganda. Let it flow from your heart. No? Kahit kung maka 5 minutes ka lang, pero in-offer mo kay Lord with all of your heart, you will be filled with joy. Kesa dun sa, 20 minutes pa, 10 minutes pa, Lord, malate na ako. Kapag alam mong naibigay mo na yung papuri kay Lord, no? Whether 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 30 minutes yan, it doesn't matter. Kung nag-enjoy ka at di ka nagmamadali, mas maganda. Pero ang point ko po dito, katulad po ni Mary, maupo ka muna, kausapin ang Lord. When you begin your day without prayer, asahan niyo po ito, the whole day, disaster. Magulo. Let us prioritize Jesus sa ating buhay araw-araw. Mag-pray ka po. Siguro ngayon, maiksi ang prayer mo habang tumatagal, no, humahaba po yan. Hindi mo na napapansin. Basta huwag mong tatimingan. Huwag mong lagyan ng, dapat makaganito lang ako. Pabayaan niyo pa lang po ang Spirit. Let the Spirit lead you. Amen? And you will be blessed. Sabi ko, actually, noon po, mayroong nag-testimony during the Wednesday prayer meeting po natin. Yung pong usual po niya na yung 5:30, ganito, maligo, ganyan. Pero, nung misa po, na siya, papasok ng 7, 6 o'clock na po ata, kung di ako nagkakamali, kailangan pa niya mag-devotion. Sabi niya kung wala na ata akong time mag-devotion. Pero inuna pa rin niya ang Lord. Hindi niya alam paano nagkasya doon sa ilang minuto ang lahat ng dati niyang ginagawa na dati 2 hours ang preparation. Bakit? Ang alam lang niya, inuna niya ang Lord. Pag inuna mo ang Lord, kapatid, ang Lord ang may hawak ng oras. God is not bounded sa time. He is outside the time. Hindi siya nai-stress ang Lord sa time. Ay, oras na, oras na. Kahit maging sa ministry po niya bilang tao, hindi po siya nagpa-stress. Kahit bilang tao, nakapasakop siya sa oras, pero hindi po siya nagpa-stress. Because He knew kung sino siya. Alam niyo ho ba kung sino ho kayo at sino yung sinasamba po natin? Kung alam niyo kung sino po kayo, sino sinasamba natin, unahin po natin ang ating Panginoon. Amen. Kasi po, kapag dumating ang panahon, may problema ka, gusto mo unahin ka ng Lord. Nasa hospital ka, may karamdaman ka, gusto mo unahin ka ng Lord. Kung gusto mo ng ganun, magtanim ka. Amen. Magtanim ka ng magandang oras sa Panginoon at lagi mong mararanasan ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So ito pinag-uusapan po natin, no? This is not about
competition between Martha and Mary, but this is about Mary before Martha. Ano po ibig sabihin nun? This is about prioritizing God first, that is about Mary, kung anong ginagawa ni Mary, before serving the Lord. There is nothing wrong serving the Lord. Amen. There's nothing wrong na meron kang trabaho pa. But unahin mo ang Panginoon. Marami po ang nagmamadali sa kanilang buhay na aksidente. Dahil wala daw silang mag-time, mag-pray. Pero ano po yung, di ba napakalaking sayang, kung nag-pray lang sana. Marami po sa atin, including na po ako, naranasan ko po yung nag-drive po ako, hindi ako nakapag-pray. At tapos ma-evaluate ko, bakit ako na-aksidente? Hindi pala ako nag-pray, basta na lang ako sumakay ng sasakyan. Ma-evaluate niyo po yan. Kahit matagal ka na pong nagda-drive, no, master mo na yung diablo po, hahanap po ng pagkakataon yan. Kapag alam niyang hindi ka nag-pray, ibig sabihin po niyan, mayroong pagkakataon ng diablo na makagawa sa iyong buhay. It is not God punishing you dahil kulang ka sa prayer. It is the devil na nagkaroon siya ng opportunity because of lack of prayer. I remember, meron po kaming kabatch po noon, or schoolmates sa IBS, na mga lahi po silang mangkukulam. And noong pong naborn again po sila, kinuwento po nila ito, nung mga satanist at magkukulam pa po sila, kapag daw nagpe-pray ang isang Kristiyano, natatago sila ng wall. Merong wall na nabibuild. At hindi nila makita, itong mga demonyo daw ito, hindi nila makita, hindi sila makapenetrate sa buhay nila. Kapag naman ang Kristiyano daw, tinatamad mag-pray, nasisira ang wall, at nasisira ng diablo ang wall at nakaka-penetrate sa buhay. Well, sabi ko, totoo yun, kaya sabi ng Lord, always pray and never give up. It is not because ayaw bigay ng Diyos ang ating mga prayers. Because there are devils, there are demons na humahad lang sa iyong prayer. Amen. Ang Lord po, nung unang araw ka na nag-pray, gusto na po niyang ibigay. Pero kailangan pong mag-persevere tayo because in the spiritual realm, there is a spiritual battle na ang angel mo, gusto na niyang i-deliver, pero hinahad lang yan. Nasa book of Daniel po yan. Hinadlangan po ng principality po ng Persia, tinatawag pong Prince of Persia or King of Persia, sa book of Daniel, yung pong answered prayer ni Daniel. Pero nag-persist si Daniel for 21 days na nagpe-pray. Kaya nga on the 21st day ng kanyang pananalangin, dumating po yung prayer. Sabi ng angel niya, alam mo, on the first day, tumugon na ang Diyos. Kaya lang, itong demonyong malaki dito sa Persia, hinadlangan ako. Mayroon pong malalakas na demonyo, malalaki po sila. Now, buti na lang dumating si Angel Gabriel. Siya ang pinakamalakas na warrior po. Pinadala po ng Lord. Padala mo na yan kasi matindi yung prayer ng Kung gaano ka katindi mag-pray, hindi mananalo ang diablo sa'yo. Kaya always pray and never give up. And then ang prayer natin, hindi panghuli. Una hanggang huli. Mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw, ang ating papupurihan ang ating Panginoon. Alam niyo pa yung awit na yun? Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. In fact po, every now and then, kapag naalala mong Panginoon, papurihan mo siya. You praise Him. That is how we prioritize Jesus. At kailanman hindi makakasingit ang diablo sa iyo. Yes, magkakaproblema tayo. Pero it doesn't mean that you are a loser. Sabi naman ng Panginoon yan, in this world you will face many tribulation. John 16:33, but be of good cheer, I have overcome the world. Ibig sabihin nito, normal sa tao, Kristiyano o hindi, na maraming pagsubok at matitinding pagsubok. Pero ang maganda sa mga Kristiyano, matagumpay na tayo dahil kay Kristo. Amen. Matagumpay ka na kapatid dahil kay Kristo. Sa Psalms 9:10, sabi dito, those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Yung inuuna ka, sinisik ka, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In other words, seek Jesus first. Sabi diyan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil nagtitiwala tayo, dahil inuuna natin ang Panginoon. Psalms 105,
3 to 4, sabi dito, glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Ang nagpo-prioritize sa Panginoon, sinisik ang Lord araw-araw, umaga pa lang sinisik na ang Lord. What does it mean to seek the Lord? To pray. Yun po ibig sabihin nito. Seek the Lord. And then sabi po dyan, mag-rejoice ka. Bakit? Dahil siguradong pagpapalain ka. Look to the Lord and His strength. Tumasa ka sa Panginoon at sa Kanyang power, sa Kanyang ability, sa Kanyang kalakasan. Seek His face always. What does it mean to seek His face always? Alam niyo po yung the Lord bless you and keep you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Yung countenance po dito, yung pong nakasmile ang Lord sa iyo. Paggising mo sa umaga, at ang inuna mo, hindi yung cellphone mo kung ano yung mga messages mo. Alam niyo po, ako po, I have learned and trained, disciplined myself na paggising ko sa umaga, hindi ko lahat titingnan yung mga messages. Kaya kung minsan, kung nasa bahay lang po ako, tanghali na, ngayon pala, marami na akong message, hindi ko pa hawak ang phone ko. Kasi pinapractice ko po yung, naalala ko po kasi nung panahon namin na walang cellphone, ang sarap po ng walang cellphone. Walang stress, walang nagtatanong, walang ganito, walang ganyan. Basta umalis ka na, hindi ka na nila mahabol. Wala na. Pero ngayon, tulog ka na, mayroong pang tinatanong, lalo na kung pastor ka, mayroong pang mga concern. That's why I've learned na hindi ko muna tingnan ang aking phone. I've learned na unahin ang Panginoon. Unahin niyo po ang Panginoon, wag yung cellphone. Kung unahin niyo po ang Panginoon, si Lord po nakasmile sa iyo. The Lord will lift His countenance upon you. Nakasmile siya. Wow, itong anak kong ito talagang faithful siya sa kanyang devotion sa akin. Amen. So unfailing faith is putting God first above all. Above all. Kahit pa sa trabaho nyo. Araw-araw nanonood po akong balita, sabi ko nga ako sa inyo, maraming nagmamadali na aksidente, namamatay. Huwag kayong magmadali sa buhay. Kung late kayo sa trabaho nyo yun, kasalanan nyo, hindi kayo gising ng maaga, pero unahin nyo pa rin Panginoon. Favor niya kung kayo ay kung kayo ay mananatiling tapat sa iyong devotion sa Lord. Amen. So put God first above all. Because when you seek Jesus first, all these things, lahat ng pangangailangan mo, idadagdag na lang sa iyo. Now, number 2, Mary had an unfailing faith in God because she fell at Jesus' feet to give her burden. So another kwento po ito. Siya po ay nagpatira pa. She worshipped Jesus at Jesus' feet. Remember po, ang madumi po ang paa ng tao po noon, hindi pa nakaspalto, semento noon. Umaalikabok, may mga pupu sa daan ng kung anong hayop po yan. No? Nano ito? Tinatang motor. Yung itang aircon na naman siguro yan, pakipadaya po, idadamdaman ng kaya. Aircon nga ho ba yan? Ayan, pakipadaya itang aircon ka rin, may ngiyakan yan, hindi ako daramdaman. Pota may patudtud lang. Okay. Ito po yung account, nakakwento ko pa sa inyo sa point number 2, na kung saan ay may sakit si Lazarus at nagpadala po ng mensahe, nagtelegrama ang magkapatid na Martha and Mary kay Jesus, Lord, Lazarus whom you loved is sick. Pero anong ginawa po ng Lord? Sinadya po niyang i-delay ang kanyang pagbabalik po sa Bethany for 2 days more. Kaya nung pong nalaman na niyang patay na, sabi niya sa kanyang mga disciples, balik tayo ng Jerusalem. Sabi ng mga disciples, Lord, kailan lang gusto kang batuhin at patayin sa Jerusalem, ngayon babalik tayo. Kasi si Lazarus natutulog, gigisingin ko. Lord, kung natutulog yan, babangon naman yan. Hindi po naintindihan, figurative ang sabi ng Lord. Hindi, patay na siya. And I'm glad wala ako doon for your sake, para makita niyo ang glory ng Lord. Anong ibig sabihin po nito? Kasi kung nasa Bethany po si Lord, hindi pwedeng hindi niya pagalingin si Lazarus. Pero ang plano ng Diyos, mamatay muna si Lazarus. Kung minsan may plano ang Diyos ang masakit sa ating buhay. No, to experience the glory of God. To experience the grace of God. To experience the faithfulness of God. These are the reasons bakit tayo nakakaranas sa problema. Paano mo masasabi na ang Diyos
ay nagpapagaling kung hindi ka magkakasakit. Paminsan-minsan, hindi mo maranasan ng karamdaman. Paano mo masasabi na ang Diyos ang nagpo-provide kung hindi mo mararanasan yung paminsan-minsan nagkukulang ka sa iyong buhay? Amen? Nakukuha niya ba ito? Kung bakit nararanasan natin kung minsan yung iba't ibang problema sa buhay natin dito, upang maranasan natin yung kadakilaan, yung kapangyarihan, yung biyaya, at yung glory ng Panginoon sa atin, yung kapangyarihan po niya. Kaya sinadya po ng Panginoon na isacrifice si Lazarus, mamatay siya. And for your sake, sabi niya sa disciples niya, I am glad na hindi tayo nagpunta doon para sa inyo. Makita nyo ang kalwalhatian ng Diyos. Now, dito po sa kwentong ito, makikita po natin yung talagang karakter ni Mary between Martha. Ay kakaiba rin po. Na dito po, pareho po silang nag-profess, nag-confess ng kanilang pananampalataya kay Jesus, pero iba po si Mary. Meron pong act of worship si Mary. Nasa John 11:17-37 po ito, no, pagkatapos pong pabalik na po sina Jesus so dito dahil patay na si Lazarus. On his arrival, ang sabi po dito, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. So nabubulok na po si Lazarus dito. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. So makita niyo dito, wala na talagang magulang, sina Mary, Martha, and Lazarus. So marami nagko-comfort po sa kanila. And then verse 20, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Now, tingnan niyo po, narinig ni Martha nandiyan si Jesus. Lumabas mo siya para po salubungin si Jesus. Si Mary, nagstay po siya. Kasi po mamaya makita niyo, she was not aware na nandiyan pala si Jesus. And then sabi po ni Martha, nung nakita niya si Jesus, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Kung nandito ka lang, Lord, hindi mamamatay ang aking kapatid. Hindi mamamatay si Lazarus. Ano po sabi ng Panginoon? Verse 22. But I know, si Martha pa rin pala ito, but I know that even now, God will give you whatever you ask. Pero alam ko, ibibigay sa iyo ng Diyos ano man ang hilingin mo. Jesus said to her, your brother will rise again. Babangon muli ang iyong kapatid. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Alam niyo ba mangyayari ito kapag nag-rapture po? Pag susunduin na tayo ng Panginoon, yung mga nasa nicho, mga Kristiyano, babangon po yan. No, marami po siguro magugulat ho dyan. Ang sabi po ng ilan, ang magiging headline dyan, alien abduction. Yung buhay, maging yung patay, kinuha ng mga alien para pag-eksperimentuhin daw ang tao. No, hindi po yan. Pero nasa Bible po talaga, mabubuhay muli. Pero, yan po sabi po ni Martha, alam ko, Lord, in the last day, mabubuhay muli ang aking kapatid. Sabi ng Lord, verse 27, verse 25, sabi niya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay maguli at ang buhay. The one who believes in me will live even though they die. Ang naniniwala, nananampalataya sa akin, mabubuhay maguli kahit na sila ay mamamatay. And whoever lives by believing in me will never die. Ang sino mang nabubuhay, na nananampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Ano po sinasabi ni Jesus dito? Hindi na pupunta ng impyerno. Because ang other term po sa impyerno is second death. Araw-araw kang pinapatay, sinusunog, kinakain ka ng malalaking mga uod, pinapatay ka pero hindi ka namamatay. Ganun po ang parusa sa impyerno. Huwag po kayong maniwalang walang impyerno. Kasi po, kaya tayo pinapaniwala ng ibang tao na walang impyerno para mag-relax lang tayo dito. It is a deception, a big deception. A huge deception kapag hindi ka naniwalang may impyerno. Magiging relax ka lang. Ay, total, kapag namatay ka, ganito po ang explain po nila, even some pastors. Pag namatay ka, nawala ka lang, extinguish ka lang. That is not true. Ilang beses pong nabanggit po ng Panginoon. In fact, mas maraming binanggit ng beses ng Panginoon sa Gospels ang patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Na kinakain ng uod, sinusunog ng buhay, nagngingit-ngit ang kanilang mga ngipin sa sobrang sakit. But you know, sabi ng Panginoon, hindi nyo na mararanasan ang impyerno kung kayo ay mabubuhay na nananampalataya sa akin. Amen. At yung ko pabubukagan.
Yan sabi ko, at ko pabakin. Anyway, sabi po dyan, do you believe this? Ang sabi niya kay Martha. And then, ano pong sagot po, verse 27, yes, Lord, she replied. Nag-confess po ng pananampalataya si Martha dito, I believe that you are the Messiah, the Son of God who is to come into the world. Wow, ang ganda po ng sinabi niya. I believe you are the Messiah, the Son of God. Na talagang, na ikaw ay nakatakdang pumunta, dumating dito sa mundong ito. Tandaan niyo po yan, yung confession po ni Martha about Jesus. No, may compare natin yan kay Mary mamaya. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. Binalikan po niya kanyang kapatid na si Mary. Sabi niya, the teacher is here, she said, and asking for you. And then, eto po, dito natin malalaman na hindi po aware si Mary. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. So parang hindi po niya alam talaga na nandiyan si Jesus. Nung narinig niya na dyan, mabilis po siyang tumayo. And then now Jesus had not yet entered the village. Sa Bethany po, hindi pa sa pumasok, but was still at the place, no, sa part po ng Jerusalem where Martha had met him. And then, 31, sabi diyan, when the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her. Yung pong nakikilamay, nakikiiyak po kina Mary and Martha, sumunod po kay Mary and then got up and went out. They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. Akala po niya pupunta po sa nicho po ni, sa libingan po ni Lazarus upang umiyak doon. But, sabi po dyan sa verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet. And then, ito po, pareho ang pagkaka-confess po ni Martha and Mary. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Hindi ho ba yan ang sinabi ni Martha kanina? Lord, kung nandito ka lang, yung kapatid ko hindi mamamatay. Pero ano yung malaking pagkakaiba? Si Martha po, nakatayo lang. Lord, kung nandito ka lang, hindi mamamatay ang aking kapatid. Pero si Mary, nagpatira pa. She worshipped Jesus at His feet. And then habang umiiyak siya sa paanan ng Panginoon na marumi yung paan ng Lord, sabi niya, Lord, kung nandito ka lang, hindi mamamatay ang... Tingnan niyo po, yung act of worship ni Mary, magkaiba po. And then, bakit ko po sinasabi ito? Tingnan po natin, tinuloy po natin ang kwento. When Jesus saw her weeping, nung nakita niya kung paano siya umiiyak din si Martha. Pero iba yung iyak. May iyak ng pagsamba. Naranasan niyo na ba yung sumasamba ka, umiyak ka? Pero at the same time, you are full of joy. Alam niyo po yung nakangiti ka, tumatawa ka, pero umiiyak ka. Tears of joy. Alam niyo po, masarap po yung mag-worship ka kay Lord, tapos umiiyak ka. Naranasan niyo na ba yung umiiyak ka, yung luha at saka sipon mo, naghahalo na. Tapos tutulo na yung ngasbok mo, maalat-alat siya. Masarap pong maranasan yun. Sino pong nakaranas na po ng ganun? No, yung pong iiyak mo lahat sa Lord, ang problema mo na naranasan mo after mo umiyak, ang sarap ng pakiramdam. Pero iyak mo yan sa kaibigan mo, sa isang counselor na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya tapos mong iniyak, yan naman, mabahit na naman yung problema mo. Wala silang may tutulong. Masarap pong umiyak kay Lord. Kung ano man ang problema mo, kapatid, iyak mo lang kay Lord dyan. When Jesus saw her weeping, and then sabi niya, and the Jews who had come along with her also weeping, na umiiyak din yung mga ibang Hudyo na mga kaibigan, kapitbahay po nila, he was deeply moved. Jesus was deeply moved in spirit and troubled. Wow. Mag-post tayo dito. Tingnan niyo po ito. Anong ibig sabihin itong deeply moved in spirit and Jesus was troubled? Natutrouble si Lord. Deeply moved in spirit. Ano po ibig sabihin po nito? Now, no, this is so profound na sinulat po ni John. He was deeply moved. Alam niyo po, sa book of pwedeng lumaktaw muna ho tayo. Sa NLT, yung verse 33 ho dyan, when Jesus saw her weeping, sabi po dyan, and saw other people wailing with her, a deep anger, ito po yung deeply moving spirit,
and troubled. A deep anger welled up within him and he was deeply troubled. Ito pala yung, bakit nagalit ang Lord? May sabi po dyan, a deep anger, malalim na galit. Bakit po? Because, una, anong sabi po doon, when she saw her weeping and all the other Jews were weeping with her, si Lord was deeply moved in spirit, a deep anger welled up within him, and he was troubled. Ano ibig sabihin po nito? Naawa ang Panginoon. At nagalit siya. Kanino siya galit? Sa iyak po niya? Hindi po. Alam niyo po bakit galit ang Panginoon? Galit siya dahil sa kasalanan. Because of sin, namamatay po tayo ngayon. Remember, sabi ng Panginoon kina Adan at Eva, kay Adan actually po, kapag kinain mo yung pinagbabawal na mansanas, hindi po talaga mansanas, yung pinagbabawal na puno na yan, yung bunga niya, mamamatay ka sigurado. Wala sanang namamatay kung hindi po sa kasalanan. When sin entered the world, death reigned in this world. Naghari ang kamatayan. Kaya po galit ang Panginoon. Hindi po natutuwa ang Lord na tayo ay namamatay, ang tao ay namamatay ng maaga. O namamatay ang tao. Lalo na batang-bata si Lazarus. Umiiyak marahil si Mary and Martha because ang breadwinner si Lazarus. During that time, marami sa mga babae hindi po nagtatrabaho. Kaya matindi pong pag-iyak na at batang-bata pa. Tandaan niyo po ito, hindi kalooban ng Lord na ikaw ay may karamdaman at sooner or later, ikaw ay mamamatay at batang-bata pa. Marami sa atin, mali pong paniniwala po natin about God, about Jesus, na 30 years old, namatay na maaga, anong sasabihin natin? Tayo yung nagmamarunong. Siguro tapos na ang kanyang mission. Saan mo galing yun? Natapos na ang kanyang mission. Paano mo alam na tapos na nga ang kanyang mission? The Bible, sinabi po ng Bible, Psalms 91, I will give you long life. Pag sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng long life, talagang ibibigay ng Panginoon yun. Pero depende kung paano tayo nananampalataya. At paano mo tinitignan ng Diyos? Kung tinitignan mo ang Diyos na, ay siguro papatayin ako ng Diyos na maaga. Kung ganyan ang tingin mo sa Diyos, gagawin niya sa iyo. I will do the very word I heard you say. Ang sabi ng Panginoon sa Numbers 14:28. Ang Diyos po, mabuti po siya. Ang malinaw na pumapatay po sa atin, ang diablo po. I think sa Acts 10:38, yung lahat ng may karamdaman, oppressed by the devil. Inoppress ng devil dito. Sabi niyan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Oppressed by the devil, sa ibang salin po. Healing all. Sino pong may kagagawan? Madalas ang diablo. Kaya galit po ang Panginoon dito, hindi dapat ganito ang nangyayari sa tao. Ayaw kong umiiyak ang tao. Ayaw kong umiiyak ang tao. Ayaw po ng Lord na talagang may mga sorrows po tayo. Kaya meron po siyang deep anger. Hindi dapat dito. Pangalawa, bakit po may deep anger ang Lord? Marami sa nakapalibot doon, walang pananampalataya kay Jesus. Na kaya niyang buhayin ang patay, including na si Martha. Hindi po talaga siya naniniwala. Now, tuloy po natin ang kwento, sa verse 34, where have you laid him? Remember, merong deep anger ang Lord dito. Saan niyo siya linibig? He asked, come and see, Lord. They replied, and Jesus wept. Umiyak si Jesus. Ito po yung John 11:35 na pinakamaikling verse sa Bible. John 11:35. Jesus wept. Yan natin na kayong memory verse. Bukod kayong John 3:16. Na ano yung memory verse yun eh? John 11:35. Jesus wept. At nanaghoy si Jesus. Verse 36, then the Jews said, see how he loved him? Tingnan nyo kung gaano niya kamahal si Lazarus kanya. But some of them, akala po nila bakit umiyak si Jesus because of, dahil namatay si Lazarus. Hindi po umiyak si Lord dahil namatay si Lazarus. Umiyak si Lord dahil nararamdaman niya yung pain ni Mary. Tsaka ng mga ibang Hudyo po doon. So sabi niya, could he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Ang sabi niya ho dito,
And then, alam niyo po, ituloy po natin ngayon yan sa verse 38. Ay, pabuklat niya pala. Sorry. Sabi yan, Jesus once more deeply moved. Doon sa ano muna po, NIV, no? Came to the tomb, and it was a cave with a stone laid across the entrance. Now, kung babasahin po natin again sa NLT, na mas contemporary po ang pagkakatranslate sa English, verse 38, sabi niya, Jesus was still angry. Nung pumunta po sa libingan po ni Lazarus, as he arrived at the tomb, a cave with a stone rolled across its entrance, rolled the stone aside. Tanggalin niyo yung batong yan. So galit si Jesus, mataas ang boses mo niya dito. Jesus told them, but Martha, sumingit si Martha. But Martha, sabi po dito, the dead man's sister protested. Nagprotesta. Ibig sabihin dito, hindi siya pumapayag sa utos ng Panginoon. Wow, Martha. Hindi ka pumapayag sa utos ng Lord. So ibig sabihin, mas marunong ka pa kay Lord, Martha. Meron bang Martha sa atin dyan? Yung Lord, bakit ganito ang ginawa mo sa buhay ko? Kung kailan ako naging Kristiyano, faithful akong nag-a-attend ng CU, faithful akong nag-a-attend ng 2 p.m. kahit nakakaantok yung pastor. Nakakaantok ba ang pastor o yung pong oras? Ako po, pag nakaschedule ako ng 2 o'clock, papunta po namin ng miss ko dito. Ngayon po, medyo migising ko kasi makasarado naman pala yung daanan, durot-durot. Higit ko, kakarerang kabayo ka rin. Watin pin, kakarerang kabayo. Ilang malunos kayong kabayo, kakarera lang kayo sa semento, kasakit na ang bites. Ila kaya mamulayikin kaya. Anyway po, no? Pagpunta namin dito, usual pag 2 p.m., inaantok po ako. Hindi masakit 2 o'clock ako. Puta ako mag-preach, makatugo na ako. Amen! Narang ka sumigising. Pero nakakaantok po ang ganitong oras. Pero, alam niyo po, nakaka-bless po ang 2 p.m. Kahit po nakakantok ko ito, ang dami niyo pong nag-a-attend. Amen? Praise God. Puta ako pa, siguro makipamiesto. Joke po na. Anyway, no, nagprotesta. Huwag tayong magprotesta kay Lord. Alam niyo po, alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Pero bakit ganito, Lord? Romans 8:28, buti na lang merong Romans 8:28. And we know that all things, sabi po dyan, in all things, God works for the good of those who love Him. Sa ibang salin po, in all things, no, and we know that all things work together for good. No, mas maganda po yung translation, I think King James po ata, New King James po yun. To those who love Him. Lahat ng bagay, nagdadialysis po ako, ang dami pong mga naging problema. But all things work together for good. Nagagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, maging yung hindi mabubuting bagay na na-experience po natin, nagkakalakip-lakip para po sa ating kabutihan. Ganyan po katindi ang Lord. Lahat ng masama nang nangyari kay Joseph the Dreamer, no, naging slave po siya, naakusahan na nag-rape, nasa kulungan, but God meant it for good. Kung ano yung plano ng diablo, which was evil for Joseph, but God meant it for good. Lahat ng nararanasan niya. Lahat po ng nararanasan natin, if you love God, sabi niya, to those who love God, if you love God, lahat na nangyayari sa buhay mo, gagawin ng Diyos na magkakalakip-lakip para sa iyong kabutihan. Amen. Pero si Martha, kumontra. Do not be like Martha na kumukontra. And then sabi niya, Lord, He has been dead for 4 days. The smell will be terrible. Lord, parang sinasabi yan, Lord, hindi mo ba naintindihan? Kapag 4 na araw ng patay ang isang bangkay, mabaho na yan. Parang hindi alam ni Jesus yan. No? Rinebuke uli siya ni Jesus. Ang sabi po ni Lord, Jesus responded, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Di ba sinabi ko kanina lang, ilang minuto pa lang, Martha, na makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya lamang. No, pero kamusta si Mary dito? Si Mary po, she was at peace, still, at I do believe excited siya. Wow, bubuhayin ng Lord ang aking kapatid. Bubuhayin ng Lord ang aking kapatid. Hindi siya kumontra. Because
on the first day pa na nakilala niya si Jesus, nasa paanan siya ni Jesus, nag-grow na sa faith si Mary. Alam niya, siya talaga ang tagapagligtas. And then, tuloy po natin, saan na tayo ba? At tapos na pala, no? Did I tell you? Now, makikita po natin dito, si Mary, hindi po siya nagprotesta. Because she believed talaga na bubuhayin po ng Lord. Now, kaya dito po, saan ka dito? Ikaw ba si Martha or ikaw ba si Mary? Dito po, it is not, kasi pareho po yung pinrofess na, madaling sabihin mo, yes Lord, I believe you are the Son of God. Madali pong sabihin nyo, you are the Son of God and everything with you is possible. Pero kapag nandyan na ang problema, masusubok ka, kapatid. Marami po yung nangangako, Lord, alam nyo, kung pag binigyan mo lang ako ng trabaho, Lord, ibibigay ko po yung tithes ko. Hindi lang 10%, Lord, baka doblihin ko pa. Nung nakita niya yung kanyang sahod, 100,000, ay Lord, medyo maragul-ragulya pala. Alam niyo po yung ganyan, yung meron po nagpa-pray sa, Pastor, ganyan, pag-pray niyo po ako kasi para nahirapan kami sa buhay namin. I-bless niyo po yung business namin. Pinag-pray ng pastor na bless. Ngayon, nahihirapan siyang mag-tithes kasi siguro kumikita siya a week, 100,000. So a week. So kung 10% na lang, so dapat siya magbigay ng 10,000. Lumapit muli siya sa pastor, Pastor, pag-pray niyo po ako. Kasi bakit? Anong problema? Di ba, biniless ka na ng Lord? Opo. Pinayaman ako ng Lord, pero nag-struggle po ako kasi ang laki ng tithes po namin. Madali lang yan. Upo ka, sabi ng pastor. Lord, ibalik niyo po sila sa dati. Marami po sa atin, madali po mangako. Lord, kapag ako ay ganito, sa akin po marami nang nangako. Marami nang nangako. Pero maraming napako na din po. Meron nga po isang kwento din. Sabi niya, Pastor, alam mo, Pastor, kung lang ako ay merong 2 kotse, yung isang kotse, bibigay ko sa'yo. Naawa sa pastor niya, walang kotse yung pastor niya. Kung meron lang akong bahay, Pastor, 2, hindi ka na mangungupahan, bibigay ko yung isa. Sabi ng pastor, dahil mag-anniversary next month, parang tayo. Anniversary next month. Sabi po ng pastor, alam mo kapatid, wag na yung bahay, wag na yung sasakyan. Yung baboy mo na lang. Di ba meron ka 2 baboy? Iluto natin sa anniversary. Kanya. Pastor naman, 2 lang yung baboy ko, pagtitripan mo pa kanya. Bakit? Kasi po madali pong magbigay nung wala ka. Pero pag nandyan na, si Mary, madali niyang sabihin, Lord, naniniwala ako, pero nung nandun na, Lord, mabubulok yan. Ay, si Martha, sorry. Makagising ka pa pala, kapatid. Lord, mabubulok na. Mabaho na yan, Lord. Madali mong sabihin na ikaw ay naniniwala. Pero pag may problema na, o pagdating na ng bigayan, malapit ng first fruits, ay magbibigay din ako, pero nandyan na, ay karagul na pala. Nahihirapan ho tayo. Pero si Mary, makikita niyo po dito hanggang sa point number 3, mas matindi po ano ho niya. So true faith can only be proven through our actions. Madaling sabihin mo na nananampalataya ka, pero faith without action, faith without works, is dead. Number 3, Mary had an unfailing faith in God because she poured expensive perfume at Jesus' feet. Ano po itong expensive perfume na ito? Another kwento na naman po ito. Ito po yung alabaster jar. Iba-iba pong presyo po nito. But I do believe yung pinakamahal ang na-pour out kay Lord. Ang mga alabaster jar, sa panahon po natin kung magkano yan, about $30,000 hanggang $50,000 na pabango. So kung I will go with the $50,000 kasi karapat dapat si Lord sa pinakamahal. Karapat dapat si Lord sa... Magkano po yung $50,000 sa panahon natin ngayon? Sa peso. About 2.7 million. Meron kayong pabangong ganon? Amuyin mo yung kabatabi mo kung mabango siya. Baka amoy Johnson's & Johnson's niya. Yung every 5 minutes naglalagay ka. Dahil nawawala. Sa panahon po natin ngayon, ako sa aking sarili, 5 to 10,000 na pabango, mahal na po sa akin. Yung 100 or 150 ml lang. Pero ito alabaster jar. At ang alabaster jar pong ito, minsan lang gamitin dahil selyado po ito. Kailangan mo siyang basagin.
Ginagamit po ito during the biblical times of Jesus, no? Time of Jesus, sa mga dalaga. Binibili po ng kanilang magulang ang kanilang dalagang anak ng alabaster jar para kung merong mag-propose sa kanila ng isang lalaki na gusto siyang pakasalan, babasagin ng babae po yon sa paanan ng lalaki at ibubuhos niya sa paanan niya at parang sinasabi niyang, I am willing to marry you. Kaya iba-iba pong presyo ng alabaster jar. Pero kung gaano po kamahal yung alabaster jar, halimbawa 1 million, 2 million, yung pong lalaki magbabayad po ng dowry. Ano po yung dowry? Payment for the bride sa mga magulang. So kung 2.5 million yon, babayaran po ng lalaki 5 million. Halos dodoblehin po niya. Meron po, hanggang ngayon po may mga dowry po sa ibang sa mga kulot po sa mga item, may dowry po. Kaya kung minsan 30 niya pa, 40 niya pa mo, inaano na po ang mga anak nila para magkaroon ng pera yung mga magulang. Lamaran lang naman din alawang kulot kayang kaya. Kayang bundok eh. Sabi namin, hindi na. Pero sa atin po, walang dowry. Sa inyo po na meron ng kinasal na anak na babae po, nagbayad ba yung manugang yung lalaki? Sino may manugang na lalaki po dito? Alilan eh. Actually, rengalwayan lang, maran lang, makatuknang laparin kayong pengarida. Itang gatas na ning karelang anak, kayong pengari pa muna. Kaya nga po sa inyo po na may mga anak na babae katulad ko po, na mga dalaga, no? Tanungin nyo muna yung, yung manliligaw kung kaya niyang buhayin. Meron na ba siyang bahay, ipapakain po sa kanya. Ang mga anak po natin babae, sa amin po, spoiled. Kung anong gusto nilang pagkain, nakakain po nila. Pati darak. Di mo alam yung darak, no? Kung halimbawa po, may anak po akong dalawa na dalaga. One day sasabihin ng isang lalaki na, hiningi ko po yung kamay ng, ba't mo hingin? Dalawa lang yan. No, punta ka sa puninarya, baka may bigyan ka ng kamay doon. Baka yung dalawang isang pare si bigay sa'yo. Siguro, unang tanong ko, bibigay mo lang, libre, walang dowry. No, so, may dalawa po anak. Kung may dowry siguro, medyo may kwalta ako siguro. Siguro, sabi ko, mahal yung pabango niyan. Another po na ginagamit po yung alabaster jar para po sa buron. Para po sa buron. So, ang isang tao po, or babae po, halos meron siyang dalawang alabaster jar. Magastos. I think sina Martha, Mary, and Lazarus, mayaman po sila. Kaya po nilang bumili ng ganito. So, tingnan po natin ang kwento. Sa kwento po ito, 3 beses na si Jesus, yung during the first year ng kanyang ministry, sa bahay po ng Pharisee, Simon the Pharisee. Isa pong babaeng sinful woman, ang nag-anoint kay Jesus, umiyak po sa pero wala pong sinabi ang Lord doon about his burial. Pero ang sinabi niya, ikaw Simon, kaya niya pinapasok mo ako sa bahay mong ito. Hindi mo maninugasan ang aking paa. Kasi po, ritual sa mga Hudyo, kung ginagalang mo yung iyong bisita, in-invite si Jesus para lang po tignan o hanapan ng mali. No, hindi mo man ako inugasan ng paa, pero itong babaeng to hanggang ngayon, hinahalikan pa yung paa ko. Hinugasan pa niya ng pabango at ng kanyang buhok. Now, merong dalawang anointing na receive si Jesus with anointing with alabaster jar, no, before siya ipako sa krus. 6 days before at saka po 2 days before. Now, ang isang kwento, magsisimula na po tayo sa John 12, 1-8, 6 days before the Passover. So 6 days bago po ipako sa krus ang Lord dito, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Lazarus' honor where Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. So i-honor ang Lord dito kasi binuhay nga niya si Lazarus. So nakaupo na si Lazarus dito, buhay na buhay. Napakaraming tao dito kasi ang chismis lumilipad. Merong tao sa Bethany, malapit sa Jerusalem na binuhay ng isang Jesus na nangangalan. So nakita, iyan ba yung Kung kayo po nandoon, maniniwala kaya kayo si Lazarus nga, binuhay ng Panginoon? Marami pong hindi makapaniwala dito. Yan ba yung 4 days ng patay? Nabubulok na, yan nga. Nakita namin yan na lumaki, na matay, no? Kailan lang, kami ang naglibing.
Pero nakita namin binuhay yan nung Jesus na yan. Ang sabi po. Now, tingnan niyo po si Martha nagsiserve pa rin, pero nag-grow na siya. Hindi na siya nagre-reklamo. There's nothing wrong po sa pagsiserve for as long na hindi ka nagko-complain. Amen. There's nothing wrong na nagsiserve, hindi ka nagko-complain kasi po, kapag nagko-complain ka, ma-stress ka lang. So si Martha po dito, hindi na siya nagko-complain. Wala si Mary. Nasaan si Mary? Tingnan po natin ang verse 3. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet, wiped his feet with her hair. Hindi po nabanggit kung umiiyak, I do believe umiiyak si Mary dito. Hindi lang ganong ma-detail si John po talaga na sumulat dito. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Gaano po kamahal to? About more than 2 million pesos. No, nakaano na po kayo, no? Maraming bintana, nakabukas ang pinto, pero napakabango. Napakabango po ng bahay po dito. And then, tingnan niyo po ang kwento, verse 43, but one of his disciples, sino po? Si Judas. Si Judas Iscariote, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold? Sabi diyan dito, bakit hindi na lang binenta itong pabangong yan at ibigay sa mahirap? Sabi niya, it was a worth year's wages. Magkano ho ba ang sweldo sa Middle East? No, marami pong nagsasabi po about po, ang 1 year daw nila 2 million hanggang 3 million kung maganda ang trabaho mo. Every year. Kaya nga po, maraming nagsa-Saudi, lalo na nung panahon ng 80s. No, maano po natin yan na maraming nag-ano. And then, verse 6, ang sabi po dyan, he did not say this because he cared. Hindi sinabi ni Judas po dito, no, na dahil may pakialam siya sa mahirap. But because he was a thief, magnanakaw si Judas. As a keeper of the money bag, siya po'y treasurer po ni Jesus. He used to help himself to what was put into it. Nangungurakot pala si Judas. Kaya pala yung mga kurakot sa gobyerno, tawag dapat pala dyan mga Judas. No, mga Judas po sila, yung mga ano. And then, verse 7, leave her alone. Rinibuke po ni Jesus si Judas. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume. Sinave niya po ang perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Pinagalitan si Judas, no? Ang sabi po dito, hindi man alam po ni Mary na para sa burial, na ilang araw na lang ibuburol na ang Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, ito'y para sa burol ko. Ang sabi pong ganun. Alam niyo po, sinasabi ni Mary dito, na in-offer niya. Remember si Mary, no, tuwang-tuwa siya na nabuhay maguli ang kanilang kapatid, ang kanilang breadwinner. Hindi niya, ano kayang pwede kong gawin kay Lord, na pwede kong i-offer kay Lord, na ma-express ko yung aking gratitude, ma-express ko yung pasasalamat, ma-express ko yung aking pag-ibig sa Diyos. Ang naisip niya, marahil ito'y bili ng kanyang mga magulang o ng kanyang kapatid, yung kanyang mahal na expensive perfume. Ang sinasabi ni Martha dito, Lord, kahit hindi na ako mag-asawa, maparangalan lang kita, mag-glorify lang kita. Kasi pinunasan ng kanyang buhok. Ang buhok ng mga babae po noon na mahaba, it's for their glory. It's not about me, Lord. It's all about you, Jesus. Hindi na about my glory, it's about your glory. To you be all the glory, Jesus. Hindi na importante kung mag-aasawa pa ako. Now, meron ba kang single sa inyo dito? Importante ba rin pa yung pag-aasawa sa inyo? Siyempre. Pero buti na lang, hindi na uso yung alabaster jar. No? Pero maganda dyan, humingi kayo ng dowry. No? Humingi kayo ng dowry. Pero baka kung walang pera po yung manliligaw nyo, baka downy bigyan kayo. No? Now, meron pa yung isang kwento po dyan, na yung 2 days before, yung sa Mark po, 2 days before naman ho, no, dito po sa Mark 14:1-9, now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days. Ibig sabihin dito, after 4 days na na-anoint si Jesus, meron na naman anointing na nasan po siya dito, no? Yung mga chief priests, saka ano po dyan, sabi po, may sekreto silang patayin si Jesus. So, but not during the festival, but they said, or the people may riot. Now, walaktawan na natin po rin, verse 3. Ang sabi po dyan, while he was in Bethany, nasa Bethany pa rin. Malit lang po yung village ng Bethany. Reclining saan sa table in the home of Simon the leper. Wala na po sa bahay ni Lazarus, Mary and Martha. No, Simon the leper, dati pong, ito po yung pinagaling ng Lord sa ketong, no?
A woman came with ang ano dito, walang pangalan yung babae. Meron naman dala ang babae po dito with an alabaster jar, a very expensive perfume. Alam niyo po, sa akin pong pag-aaral, I do believe, sa akin lamang po ito, hindi po naka-mention, ang babaeng ito, si Mary pa rin ho ito. Isang alabaster jar para po sa kanyang kasal, in-offer kay Lord. Ang sabi niya, marahil ang sabi niya ho dito, kung si Mary man ho ito, ang sabi niya marahil dito, maging yung burol ko, kahit mabaho na ako, ibibigay ko pa rin kay Lord itong alabaster jar ko. Si Martha, wala ba siyang alabaster jar? Meron. Pero iba talaga ang faith ni Mary. No? And then binuhos po ng unnamed woman po dito, very expensive perfume, pure nard. She broke the jar. No, tingnan niyo po kasi minsanan lang. She broke the jar and poured the perfume, this time saan? On his head. Yung mga unang anointing ni Jesus sa feet lang niya. Ngayon sa ano ho. At ang mga ano dito, kung mababasa yung pati sa Matthew, maliwanag yung mga disciples dito, silang 12, nagreklamo na. No, tingnan po natin ang kwento. Some of those present were saying indignantly. Sa book of Matthew, sabi, his disciples, no, they were indignant. Bakit? Kasi po, I do believe si Mary nga po ito, 4 days ago, binuhusan na niya ng pabango, sobra na yan. Parang sa church po, sobra na ka, pastor. Pepa, alam niyo po, during the time na request ko po ito, kasi million po yan eh. May mga may taas ng kilay. Pastor, sobra na ka. O, kaya karagul-ragul mo yung TV mo. Yung mga gano'n. Pastor, may mga lumapit pa. Akala kong darating ang Lord. Bakit may plano ka pang magpatayo ng building, bumuli ng lote? Nung pekerandaman ko lang Judas. No? Wala tayong parking lot. Alam niyo po, tandaan niyo ito, sa Lord, walang mahal. Nung tinayo ni Solomon ang kanyang palasyo at ang temple ng Lord, puro ginto. Pati po yung mga utensils, mga kutsara, mga puro ginto. Aabot daw po ng more than hundreds of billions of dollars. Sabi ba ng Lord, Oy Solomon, binigyan kita ng katalinuhan, bakit ang gastos mo? Tandaan niyo po ito. Let us renew our mind. Dapat wala tayong mentality poverty. Sa Lord, walang mahal. Kung nais mong mag-aral ang iyong anak sa Lasal, no, kung may pananampalataya ka, ipo-provide ng Lord. Meron pong akong alam, ordinaryo lang po sila, pero napag-aral nila ng kanilang anak dito sa Montessori. Na during the 90s, nung natin po yung mga anak po ng mga Lasatin, nasa 100,000 po ang tuition fee ng isang nursery. No, pangmayaman po yan. Pero naniwala siya, gusto ko, Lord, diyan po according to your faith. Alam niyo po kaya hindi nakakakilos ang Lord? It's according to your faith. Kung hanggang saan lang, kung ang gusto mo lang, Lord, kahit second hand lang na sasakyan, yun ang bibigay. Pero alam niyo, kaya ng Lord ang brand new. Ang tanong, kaya mo bang manampalataya? Kaya mo bang palitan ang pag-iisip mo na ang Diyos galante siya? Hindi po magbabrand out sa langit kung hingi ka ng hingi kay Lord. Yung sasabihin niya, kagastarulan mo, minyad ka pa, napon, minyad na ka naman niya. Napon magsisig ka, buri mo, kaya, liempo na naman. No, yung mamahal na pagkain ng gusto mo. Alam niya, kahit ano pong hilingin mo sa Lord, kung kalooban po ng Lord, ibibigay po ng Lord siya. You need to renew your mind. Amen po ba? Daw kaya po si Lord, naiinis po siya dito sa mga disciples niya na nanghihinayang sa pera. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pera, yan po ang pinakamaliit na bagay na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Kaya lang minamahal po ng tao, ginagawang Diyos. Huwag niyo pong gawing Diyos yan. Hindi ka pagkukulangin ng Lord. Halos 18 years na po ako nagdadialysis. Ni minsan, hindi po kami nagpalimos ng kami pong mag-asawa. Pero naranasan ko yung first year, sasabihin niya sa akin na, Jo, ala na kang pag-dialysis. Bala mo, darandaman kayong asawa ko, Jo, matay na ka kanyan. Ala na kang pag-dialysis eh. Titingala ako sa langit, Lord, magkano yung dialysis? Sabi mo, Lord, sinabi nga ni David, mula nung bata siya, hanggang tumanda siya, wala pa siyang nakitang lingkod ng Diyos na nagpalimos ng tinapay. Kaya alam niyo po, hindi kami pumila sa mga governor, hindi kami pumila doon sa mga nagbibigay po ng libreng Buti nga ho ngayon, yung PhilHealth, libre na po ang dialysis. Ang ganda po ng Pero during our time, hindi po. Nasa 2 years na kung minsan yung mga kasama ko nagda-dialysis, 5 years na mamatay po sila kasi wala ng pera. Pero hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Kahit kailan.
Nung na-COVID po kami, no-COVID po ako, no, yung sinabi ko po na sa nurse na hindi po kayo pwedeng lumabas kasi hindi maano yung PhilHealth. Hindi, magka-cash kami. Nag-cash po kami noon. Malaking amount po siya. Nung na-opera po ako 2 years ago, ang mga vascular surgeon, walang insurance na tinatanggap, gusto nila cash. 2 beses po ako na-opera, 270,000, pero pin-provide ng Lord. Dahil sa Lord, wala pong ano. Kaya nga po, kahit magkano ang bigay natin kay Lord, hindi po yan, wala po yan na, ay sayang yan. Kapag ginagawa po natin, ibinibigay po natin para kay Lord, walang sayang. Ibabalik ng Lord sa iyo, siksik, liglig, at umaapaw. Nararanasan po natin yan. Ang tanong po ngayon, gaano po kalaki ang pwede mong i-give up kay Lord? Katulad ni Mary. Yan po ang matinding tanong. Ang sabi po ng Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Kung sino man sa inyo ang hindi nyo ma-give up ang lahat, hindi kayo pwedeng disciple. Anong ibig sabihin ng disciple? Follower of Jesus. Kung ikaw ay disciple, follower ng Jesus, ikaw ay ligtas. That means mahirap maligtas kung hindi mo gini-give up ang lahat. Meron tayong notion kasi, meron tayong kaisipan, meron tayong mindset na kapag nagbibigay ka sa Lord o sa ibang tao ng tulong, parang nawawalan ka. Pero remember this, hindi naghirap si Mary. I do believe si Mary nakapag-asawa pa siya. Nakagaroon pa siya ng alabasar diyan kasi ang principle ng Lord, ang word ng Lord, pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi ng Lord, anuman ang itinanim mo, ibabalik sa iyo ng Lord na higit pa. The more you give, the more you will receive. Kung hindi i-bless ng Lord si Mary, magiging sinungaling ang salita ng Diyos. I do believe, hindi na lang nakasulat, I do believe nakapag-asawa pa si Mary. I do believe pinagpala si Mary. Kasi principle ng Lord yun. Kung sino ang nagpapala kay Lord sa gawain niya, sa ibang tao, pinagpapala po ng Diyos. Hindi po. Kaya nga po, tanggalin po natin ang isip po natin yung kapag nagbibigay ka, nawawalan ka. Hindi po. Kapag ikaw ay nagbibigay ka ng tulong sa ibang tao, ikaw ay lalong pagpapalain ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Kung kayo ay nagtanim ng marami, marami ang inyong aanihin. Philippians 3:7-8. Last verse na lang po ito before we take the Holy Communion. I once thought these things were valuable. Ano po yung sinasabi ni Paul dito? Yung kanyang kayamanan, katalinuhan, yung pagiging lahi niya na Hudyo. Akala ko mahalaga itong mga bagay nito. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Walang kwenta pala yan kumpara sa ginawa ni Kristo para sa akin sa krus. And then verse 8, sabi niya, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, lahat ng yaman sa mundong ito, walang kwenta kumpara dun sa makilala mo pa ng mas malalim si Kristo. Dapat ito ang goal natin. Kaya sinabi ni Paul diyan kung tutuloy niya, I want to know Christ and the power of His resurrection. Kaya sabi niya diyan, for His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage. Ang garbage po dito, dung, pupo. Yung lahat ng kayamanan, lahat ng katalinuhan, lahat ng lahi mo, kung anuman lahi ka, lahat ng yan walang kwenta kumpara dun sa makilala mo. Sabi diyan, so that I could gain Christ. Kung mas pinapahalagan mo pa ang ibang bagay, you will never gain Christ. You will never gain eternal life. You will never know Christ deeper. Pero kung lahat, Lord, ano man ang nasa akin, galing lang sa'yo. Kung pinapasurrender mo, ibibigay ko, Lord. Kasi alam ko, ibabalik mo ng higit pa sa ibinigay ko. Amen. So sana katulad po ni Mary na merong unfailing faith na si Mary of Bethany, when she sat at Jesus' feet to listen to Him, ibinigay niya yung best time niya. You give your best time to the Lord. She fell at Jesus' feet to give her burden. No, may mga problema tayo, but before you give your burden, learn to worship the Lord first. Si Mary, binigay niya ang best worship niya. And thirdly, she poured expensive perfume at Jesus' feet. Hindi na satisfy si Mary sa kung ano-anong offering lang. Ang sabi niya, gusto ko best offering. Ibinigay niya ang mga alabaster jar po niya na umaabot po ng ilang milyon sa ating mga pera po. So always remember this. Unfailing faith is giving our all to Jesus. Unfailing faith is giving our all, not some, to Jesus. Amen. Because everything sa buhay po natin, it's all about Jesus.
It's not about us, it's all about Jesus. Remember this, kung i-offer mo ang buhay mo, i-offer mo ang lahat mo sa Lord, hindi ibig sabihin mawawalan ka, madadagdagan ka pa dahil mabiyaya at mabuti ang Diyos sa atin. Amen. So give your best, give your all to Jesus. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon.